conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy ngayong araw. Impeachment court, target matapos ang pre-trial order ngayong linggo. Lead House Impeachment Prosecutor Jervil Luistro tinawag na fake news ang ulat na nilamon umano siya ng buhay ng Lead Defense Counsel ng BP Sara sa nakaraang pre-trial conference. Commission on Audit Official tumistigo laban kay dating Department of Health Secretary Francisco Duque kaugnay ng pagpapatuloy ng paglilitis sa Pharmaly scandal noong panahon ng pandemya. Project sa Cebu, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Irrigation project sa Bohol, ininspeksyon ng Pangulo. Alex Ayala umakyat sa world's number 30 ng Women's Tennis Association. Nagsimula na ang ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case si Vice President Sara Duterte na unang binuksan noong nakaraang Huwebes, June 18. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court, Attorney Renato Bantug Jr., 2 articles of impeachment na lamang ang mamarkahan ang mga ebidensya ngayong araw. Kaugnay ito ng umanay maling paggamit ng confidential funds at ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. At upang mapabilis ang proseso, hinati na sa 4 na grupo o teams ang House Prosecution Panel, maging ang defense team ni VP Duterte. Bukod dito, ayon kay Attorney Bantug Jr., target ng Senado na matapos ngayong araw ang pre-trial conference para agad na maihanda at mailabas ang pre-trial order sa darating na Huwebes, June 25. Paliwanag ng Clerk of Court, mahalaga ang pre-trial order dahil nilalaman nito ang mga napagkasunduan ng parehong panig para maisaayos ang mga legal na issue at mapabilis ang formal na paglilitis. Samantala, pinabulaanan din ni Attorney Bantug Jr. ang ulat na nilamon umano ng buhay si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ng Lead Defense Counsel naman ng pangalawang Pangulo na si Attorney Sheila Sison sa nakalipas na pre-trial conference. Oh no, that's not true. That's not true. We provided food. There were some exchanges, there was some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers. That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Aga hindi nagdetalye ang prosekusyon kung ano ang nature nitong mga bagong ebidensya na nais nilang ihain sa hukuman. Isa yan sa rason kung bakit nag-object muna itong defense team dahil para sa kanila, kailangan muna itong maberipika bago tuluyang matanggap itong mga bagong ebidensya na hawak ng prosecution team. Nililitis na sa Sandigan Bayan 1st Division ang kasong graft ni na dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget and Management Secretary Christopher Lau. Kaugnay ito ng maanumalyang paglilipat ng COVID-19 funds papunta sa procurement service ng DBM na nagkakahalaga ng 41.46 billion pesos. Kasama umano sa pinaglaanan ng pondong ito ay para ipambili ng medical supplies gaya ng COVID-19 test kits at face masks sa questionabling supplier na formerly Pharmaceutical Corp noong pandemic. Sa pagdinig kanina, tumestigo si Commission on Audit Records Officer Eljun Humamil. Hawak ng kanilang opisina ang mga audit sa COA, kabilang ang naging pagsusuri ng Special Audit Team patungkol sa nililitis na 41 billion transfer. Ayon sa prosekusyon, nais silang magpresenta ng bagong ebidensya laban sa mga akusado dahil hindi agad ito naging available noong isinasagawa ang preliminary conference. Nag-object naman ang defense team dahil hindi pa nila alam ang nature nito at kailangan pa nilang dumaan sa pagsusuri. Batay sa naging desisyon ng maestrado o ng mga maestrado, pansamantalang tinanggap ang mga bagong ebidensya, ngunit kailangan pa itong maberipika o patunayan bago ito lubusang kilalanin ng hukuman. Ella, ayon sa impormasyon mula kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, nakiusap ang dating coach na bukas na lang ito dadalo. No show ngayong araw si resigned Ateneo Blue Eagles basketball team head coach Thomas Anthony Baldwin
Noong nakaraang linggo, nakiusap ito na ngayong Lunes na nadadalaw sa tanggapan ng NBI Homicide Division matapos ipasabina dahil sa pagkamatay ni Rene Batarbonia at Divine Adili. Bukod kay Coach Tab, hindi pa rin sumisipot sa NBI ang assistant coach na si Reynaldo Jacinto Jr. Ela sa ngayon ay hinihingan pa natin ng pahayag si NBI Director Matibag patungkol sa rason ni Coach Tab Baldwin kung bakit hindi ito makararating ngayong araw. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at bahagi ng Cagayan dahil sa epekto ng Bagyong Francisco. Kabilang dito ang kabuang lalawigan ng Batanes and northern o northeastern portion ng lalawigan ng Cagayan at Gonzaga at Santa Ana, gayon din ang Babuyan Group of Islands. Pinapaalalahanan ng publiko na patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang posibleng ipatupad ngayong linggo kasunod ng mga development sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa Department of Energy, tinatayang nasa 8 hanggang 10 piso kada litro ang posibleng ibawas sa presyo ng diesel, habang nasa 4 hanggang 5 piso kada litro ang inaasahang tapya sa presyo ng gasolina, at 9 piso hanggang 11 pesos naman na rollback ang sa kerosene. Mamaya ay inaasahang i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na siya namang ipatutupad bukas araw ng Martes, June 23. Tanghali sa iyo, Ella, lagi anilang nakahanda ang pambansang pulisya sa anumang mga posibleng mangyari. Pero wala pa rin ibinibigay ng kumpirmasyon ng Philippine National Police kung may warrant of arrest sa Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco, iginagalang nila ang jurisdiksyon ng mga korte sa usapin ng pag-i-issue ng warrant. Kaya hindi maaaring pangunahan ito sa paglalabas ng impormasyon. Aniya susundin nila ang legal na proseso at hindi magsasagawa ng anumang aksyon nang walang direktang kautusan mula sa korte. Pakinggan natin si Colonel Co. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. Umabot na sa 70 bilyong piso ang paunang taya ng pinsala sa mga yamang dagat sa 5 barangay sa bayan ng Glan, Sarangani, ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Batulake, San Jose, Pangyan, Burias at Small Margus, kung saan lumitaw ang malalawak na bahagi ng mga coastal reef at seagrass bed dahil sa pag-angat ng baybayin. Pinangangambahan ang epekto nito sa mga protected species tulad ng dugong at mga pawikan dahil naaapektuhan ang kanilang mga feeding at nesting grounds. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 340 hektarya ang nasuring apektadong coastal area, habang patuloy pa ang mas malawak na biological assessment ng mga eksperto. Samantala, natukoy naman ng Philippine Space Agency o PhilSA ang tinatayang 137.87 hectares na posibleng landslide area sa ilang barangay sa Glan, Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Aga, sa nakikita natin dito ay may ilang mga komunidad pa tayong nakikita dito, may ilang mga bahay pang nakatayo, pero ito naman ay malayo sa loob ng 300 metrong distansya mula sa ilog na itinuturing na no-build zone. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng rehabilitasyon at pagpapatibay ng mga riverside flood mitigation structures sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paghahanda sa posibleng pagbaha at flash flood dulot ng mga bagyo at patuloy na pag-ulan. Umakyat sa top 30 ng Women's Tennis Association si tennis ace Alex Ayala batay sa WTA ranking ngayong Lunes. Kasunod ito ng kanyang kamanghamanghang performance sa Berlin Open noong nakaraang linggo na umabot sa semifinals.
5 spot ang tinalunan ni Ayala mula sa pagiging world's number 35. Kaugnay nito, kauna-unahang Pilipino si Ayala na seeded para sa Wimbledon, ang pinakamatanda at pinaka-prestihiyosong tennis tournament sa mundo.